residential area to eh. Pero tinaniman ng itong slot na to, itong lote na to dito sa subdivision, tinaniman ng saging. Tapos ito yung katabing lote. Oh. Pagkatapos nitong may pader na yan, iba namang lote yan. Pero sakop pa rin ang subdivision. Tinaniman din ng saging oh. Oh, dami saging dito oh. Oh. Saha, tuloy-tuloy ang tubo ng saha. May bunga ba siya? Ayun, meron. Konti lang ang bunga dito oh. Maliit yung bunga. Ito may bunga siya. Pero ang dami niyan saha. Oh, ang daming ano yan, pag nakuha mo isa, itanim mo sa ibang lugar, ang dami. Maraming may tatanim na saging. Ito rin dami oh. Oh. Ayun. Laki ng bunga na oh. Haba ng bulig. Ano to, kardaba o yung saba? Oh. Pero wala ako dito, hindi naman to yung mango plantation ni Pastor, ibang kwanto. Ito yung lupa dito sa subdivision. Ayun yung kalsada oh. Ayan yung barong-barong ginawang tindahan, pero ngayon wala nagtitinda ngayon. Ayun pala, meron pa dun. Ayun oh, tapitan natin. Oh. Coconut. Ay, yung coconut o yung nyug ginawang pang ano, bakod dito sa lote. Andito ako sa area ng subdivision nila Pastor. Ayun, bakante pa yan oh. Part ng subdivision yan. Ang ganda niyan, ayun yung may ginagawang bahay na yun. Yan, sakop pa to ng subdivision. Andito na yung kalsada eh. May mga baka dun oh. Ay, may isang kalabaw doon sa malayo. Diyan sinusugay yung mga baka, kalabaw, kasi bakante yung lote. Tsaka maraming damo. Hindi mababawasan yung damo. Hindi kakapal. Residential area to eh. Pero tinaniman ng itong slot na to, itong lote na to dito sa subdivision, tinaniman ng saging na puro saba, kardaba. Ayun, laki ng bunga oh. Yan. Oh. Yun pa. Dami palang bunga dito eh. Kaya ang harvest ng saging ni Pastor non-stop, hindi yan tumitigil. Tapos ito yung katabing lote. Oh. Pagkatapos nitong may pader na yan, iba namang lote yan. Pero sakop pa rin ang subdivision. Tinaniman din ng saging oh. Oh, tapos may coconut doon, pang boundary yung coconut. O ayan o, coconut hanggang doon. Tapos saging. Malaking lote rin pala to kung nagkataon. Baka kapareho din ito. Kasi etong lote to, ano to, sabi more or less 1 hectare. Ayun, kung 1 hectare to, more or less 1 hectare daw. Pero malaki din kasi, baka nga 1 hectare. Ayun yung kalsada oh. Tapos ito, baka kapareho din ang sukat nito dito. Kasi ayun na yung boundary oh. Malaki rin lote yan. Ayun oh. Nawala na yung, ayun ang ulap. Lumagpas na yung ulap. Dahil kanina, maulap. Anong oras na ba? Mag-alas 9 na pala. Kanina kasi alas 8 maulap. Walang araw. O at least ngayon, umaaraw na, lumabas na yung araw. Ang daming saha oh. Kaya pag nagtanim ka talaga ng saging, kung malaki ang lote mo, saging ang itanim mo. Kasi ang saging, tuloy-tuloy ang tubo ng mga saha niyan. Ang saging mo, tuloy-tuloy ang tanim mo. Ang saging kasi pag nagbunga, na-harvest mo na, yung puno kailan putulin mo na kasi hindi na magbubunga uli yan eh. One time lang magbunga ang saging. Ito may bunga oh. Oh, yun pa oh. May bunga din. At yung mga tumbo mura pa. Pero ang dami niyang saha. Ayun oh. Daming saging dito. Hindi ito banana plantation. Ano to? Slot to dito sa subdivision. Pero tinaniman ni Pastor ng saging. Yan, banda rito wala nang tanim. Dito alam ko meron dito malaking bunga eh. Saan ba yun? Ayun. Mura pa.
Ayun no, may puso pa nga, hindi pa tinatanggal yung puso eh. Dami saging. Isipin mo na lang kung magbunga lahat yan. Itong puno dito, siguro to may 100 o wala naman siguro 100. Pero kung isama mo yung mga saha, may higit 100 yan. Pero yung mga mature na kagaya niyan, yung malalaki na, biro mo kung magbunga lahat yan sabay-sabay. Ang dami yan, laking pera yan. Mura lang ang saging, pero kung dadaanin mo sa volume, sa dami ng bunga na ma-harvest mo, laking pera din yan. May bunga din dito. Kapitan natin. Saan yun? Ayun oh. Laki. Ang bunga niya. Sa kaya sila pastor, baka nando sila. Ito yung motor ng isang trabahante ni pastor oh. Malamang nando sila sa loob, sa likod. Andyan yung isang banana plantation na area. Ayun yung, ito ang gate ng farm. Hanggang doon yan, farm ni pastor yan. Pero itong area lang to ang nilagyan ng gate. Kasi kung yung buong lote nila, buong farm lalagyan ng gate, magastos yan. Milyon, naabutin mo dyan, sa gate pa lang. Ayun yung banana, yung mango plantation part yan, ito. O dito may mangga rin dito. Kailan kaya sila mag-spray uli dito? Kasi 2 years nang lugi yung contractor, yung nag-spray ng mangga. Hindi successful yung mga last 2 spray niya. Failure. Na-tsempohan siya ng bagyo, malakas na hangin, ganun. Kaya lugi siya, kada spray niya kasi magastos siya ng mga 100,000 dyan. Pero yung lugi niya. Magsa-summer ngayon, siguro baka mag-spray ngayon yan. Tsempohan niya lang yan. Malaki rin ang kita ng mangga. Pero mangga kasi once a year lang kung magpabunga sila dyan. Tapos tinatapat pa yan kung pwedeng sprayan. Kahit naka 1 year na, kung hindi magsabay-sabay ang pag-mature ng dahon ng mga mangga, hindi sila nag-spray kasi malulugi. Lalaki na ng coconut to. Naalala ko na dumating ako dito noon 8 years ago o 9 years ago. Yung mga coconut na yan, maliliit pa yan. Yung pinakataas niyan doon sa dulo, makikita mo yung dulo. Ngayon hindi mo na makita kasi natatakpan na nung kanang coconut eh. Tapos itong kalsadang to, ito ay papuntang Libuton. Magmula rito sa pwesto ko para makarating ka ng Libuton, siguro mga 3 kilometers. Tapos puro paahon yan. Dahil yung Libuton Cave nasa bundok yan eh. Kaya kung pupuntahan mo yan, puro paahon yan. Wala kang dadaan ng patag na puro paahon. Para kang umakit ng bagyo. Kailangan ko na sigurong umuwi at ako'y maglalaba pa. Bibili pa pala ako ng sabon. Ayan yung service ko. Yung aking Kawasaki. Ayun o, ganda ng Kawasaki ko. 750 lang yan. C750. Ito yung loob ng farm. Ito yung hagdanan no? Yung pakyat ka, papunta ka doon sa rest house. Linis na dito, naglinis na sila pastor dito. Maliwalas na wala nang kalat ng mga dahon ng coconut. Ngayon ganda sa taas Kaya lang medyo malagkit ang lupa kasi last week tsaka nag-uulan. Pero yung ulan kasi mahina lang naman. Walang putik pero malagkit ang lupa. Nakachinelas ka, dinidikit ang chinelas mo. Punta muna tayo sa ikot tayo sandali sa poblasyon at bibili rin ako ng sabon Bagalang ko lang ang takbo ko at paalok kasi nakabike lang ako. At ito namang cellphone ko wala namang gimbal. Nakasabit lang to sa dibdib ko. Kaya mauga. Ito ang papuntang poblasyon. Diretso mo to highway. Marami dito sa poblasyon yung mga backyard piggery. Nag-aalaga sila ng baboy 3, 4, 5 ganyan. Additional income din yan. Pag malaki na ibebenta nila, di nagkakapera pa rin. Gawa na isang ginagawang bahay doon, ganda. Pero maliit lang.
Ayan ang itsura dito pag umaga. Tingnan natin dito sa palengke kung ano meron. Ayan yung mga estudyante naka-pink. Dito sa bagsakan, tingnan natin. Ayun, puro gulay. Ano yung galing Cagayan de Oro, Bukidnon. Doon sila kumukuha ng gulay. Yan yung bagsakan. Dito na tayo sa merkado o sa palengke. Wala masyadong kadal. Ano nga pala ngayon, Sabado ng umaga. Wala masyadong activities. Weekend. Problema isda. Bagay, may ulam pa ako sa bahay. Pinatira kong isda kahapon. Dito tayo sa likod. Silip tayo kung anong merong isda dun. Kahapon kasi bumili ako ng isda. Pangit ng mga isda. Maalon daw kasi yung mga konti ang nangingisda pag abagat. Lalo na dito sa Manukan, maliliit ang bangka ng mga fisherman. Na pag maalon, hindi sila makapangisda. Walang bagong isda, ganun pa rin. Yun pa rin yung mga isda kahapon. May nagbagsak ng isda. Pero kadalasan kasi tuloy. Yung tuloy na isda dito tinatawag, yan yung salinas sa Tagalog. Yan ang murang isda dito. Makakabili. Minsan ang kilo ng salinas dito o yung tuloy nasa 80. Malas pa pag inabot ng 120. Pero average price niyan 80. Ayan yung bagsakan sa unahan, no? Dami ng kamatis, oh. Tingnan nga natin kung ano meron dito. Puro pan, cabbage, repolyo, kamatis. Ayun, may upo, buyas. Ayoko lang sa kamatis yan, mga hilog na. Kung mag-iisa ka, okay lang yung kamatis. Pero kung kakainin mo ng hilaw yung kamatis, dapat yung maniba lang. Meron din pala maniba, oh. Mamimili ka lang. Tingin tayo isda, ang gulay niya. Yung mga gulay nila rito, mga repolyo, nakasako, dami, oh. Wala masyado. Repolyo, sili, bawang, sibuyas, kamatis. Nili ka lang. Oh, may kalamansi, upo, cabbage, may apple pa, orange. Oh, may ampalaya. Yan ang kanya dito, kalamansi, malilitong kalamansi. Ay, nagsosort out sila ng mga gulay. Ganyan, repolyo. Oh, may bagyo beans, patatas, liliit ng patatas, oh. Luya. Ay, yung barangay hall pala, oh. Barangay hall, Luwilier. Tapos ito yung building ng palengke. Tapos Palawan. Ayan. Dito pa tayo ng pwesto. Okay. Hindi pa lang tinapay. Hindi pa pala ako nag-aalmusal. Anak ng tinapay yan. Hindi muna ako tinapay ko. Ayan, papunta na tayo sa highway. Ano kayang isip ko bibili akong tinapay. Kailangan kong bumili ng tinapay nga dahil wala pa akong almusal. Ayun si Encore, oh. Daming tok-tok na Encore, oh. Oh, yung pala yung hataso niya na 4 wheels. Pero maliit. Meron nakikita sa YouTube yung sa Manila, yung Raptor na 4 wheels. Yun ang maganda. Bili pala ako tinapay, punta akong itong bakery. Yung Monay, maganda. Ayan, yung Monay. Punta Monay.
25. So, may muna dito, 25 lang to eh. Yung ganito. Ito mahal, 49 hata. Slice bread niya. Pero ang bibiling ko lang, ito lang. Daming cake. Mga ordinary cake lang yan. Maganda lang tignan. Ibang tinapay. Yan ang mabibili mo dito. Meron na. Tapos si Baron Bake Shop ayun, si Minute Burger, First Valley Bank ayun. Ito yung bilihan ng bigas. Diyan ako madalas bumibili ng bigas. Uwi na tayo. Ano na ata, pasado alas 9. Kaya dumadami na yung mga sasakyan. Kaya dapat maingat ka kung nagbabike ka. Hindi pwede yung bara-bara. Yan na. Uwi na. Etong kalye to, pag diniretso mo to, yan papuntang Boulevard. Dire-diretso lang yan. Hanggang dito na lang siguro ang video ko. Maraming salamat po sa lahat. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, paki-subscribe na lang para updated kayo sa susunod kong video. And don't forget to like and share. Maraming salamat po. Good morning.